Saan kayo pupunta? Ate Angelita, kukunan lang namin ng tubig yung mga nagpa-practice ng basketball. Oo, they must be thirsty na eh. Wag na, hindi pa yun. Paano mo naman nalaman? Eh kasi kanina, pumunta na rin ako dyan. Wala nang tubig kasi wala pang delivery. Kaya, tinext ko na lang si Aling Sigrid. Sabi ko, magpapadeliver ako ng tubig sa court, doon na lang nila bayaran. Wow! Ano talaga si Ate Angelita? Ano ba? Alam niyo naman ang support ako sa inyo. Oo naman! Uy, Ate Angelita, baka maubusan ka na ng load niya, Nam. Nako, hindi ako mauubusan ng load kasi naka-unlimited ako. Yan ang kapangyarihan ng prepaid. Wow! Wow! Grabe, may power ang prepaid! Wow! Woo! Bakit? Prepaid din ba kayo? Ako, prepaid. Ako na, prepaid! Ako, postpaid. Wow! Ikaw na. Kasi my brother, who left for the States, gave me this phone. Wow! Ikaw nagbabayad? Hindi, siya. Pero, I have 10 hours of free call and 500 free text messages every month. Wow! Oo! Kasama sa plan. Wow! Ang ganda nga rin pala, no? Tama! Yung kay Kevin naman, yung postpaid niya, parang credit card. Bali, gagamitin mo niya ngayon, bayad mamaya. O, diba? Parang ginagawa rin ni Kaloy sa kantin. Nililista muna niya lahat ng kakainin niya, saka na lang niya babayaran. Oo nga, Ate Angelita, may tatanong ako. Na-deliver na ba yung tubig? Ha? Ay, oo nga pala. Titext ko muna si Alex Sigrid kung dumating na yung tubig. Ay, alam niyo po, para mas makatipid, kami na lang po pupunta sa court. Huwag niyo na i-text. Tara na, Hoy, tara na. ano ba kayo? Teka lang. Teka lang! Kaloy! 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 Kayo na pa kita hinahanap! Bakit? Wala lang, hinahanap lang kita. Ito naman, puro biro eh. Hindi, kasi malayo pa lang. Nakita ko nakasubsob ka na dyan sa binabasa mo. Hala! May exam ba? Hindi, wala. O ano yan? Ito ang statistical sheet ng mga players natin last year. Patingin nga. Bakit mo naman pinag-aaralan yan? Pinag-aaralan ko kasi kinukuha ko yung central values ng mga players natin last year. Kasi balak ko magtayo ng team this year eh. Central values? Central values? Oo, central values. The term central tendency refers to the middle value or perhaps the typical value of the data. There are 3 measures of central tendencies: the mean, the median, mode. Each of these measures is calculated differently. The best one to use depends upon the situation. Ano naman yung mean? Ito. Mean. Mean is the most commonly used measure of central tendency, also known as average. Just add all the values and divide by the total number of items. Ganun pala yun. Ano naman yung median? The median is determined by sorting all the data set from lowest to highest value and taking the data points in the middle. If there's an even number of data points, you will take the mean of the middle points. Ganun pala yun. Ano naman yung mode? Ito. Mode. Mode is the most frequently occurring data in the set. There can be more than one. Ganun pala yun. O, ano pang hinihintay mo? I-compute mo na yung mean, median, at mode statistical sheet na yan. Hindi. Teka. Meron akong kailangan gawing frequency table. Frequency table? Oo, frequency table. Ito, frequency table. Ihahanay muna natin ang data mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. At kung ilang beses itong naulit. Hindi ko tulungan mo ko dito. Madali lang to, promise. Game! Bilis na yan! Game! Now na! Ang nauna, sige. Yay! So, ang sum, ang total ay... Ay, sandali. Ito, yan.
Sulat ko Teka. lang. Sulat ko lang. So, 25, 23, 15 times 2, 15 times 3. Divided. 319! Oo, 319. Sa statistics, upang makuha ang sum ay ginagamit ang Greek symbol na sigma. Sigma? Kapag ang sigma ay sinusundan na variable x, ibig sabihin ito ang sum ng lahat ng variable na x. Ganun pala yun. Oo. Ngayon, nakuha na natin ang sum. I-divide natin ito sa 20 players. Teka. So, 319 319. divided by 20 equals 15.95. Oo, 15.95 ang average points. Iyon ang mean ng data na set na ito. Mean. Mean. Ang 15.95 ay pwedeng maging average point ng isang player sa isang game. Ang galing naman! Oo, kalimitang ginagamit sa statistics ang Greek letter na mu. Mu? Upang kumatawan sa mean. Sa ating nakuha kanina na mu is equal to 15.95. Now guys, let's get the median. First of all, let's arrange the data in order from highest to lowest value, okay? There are two ways to get the median. It depends if the amount of data is an odd number or an even number. Now, if the data is an odd number, the value in the very center becomes median. Ganun lang kadali. Talaga? So, kapag odd number yung dami ng data, iahanay mo lang siya doon sa pinakamataas, doon sa pinakamababa, tapos yung nasa sa gitna, yun ang median? Oo, tama. Okay guys, if the amount of data is an even number, we have to look for two data in the very center and get their average. Oo. Katulad ng data natin kanina na may 20 players. Tapos, even ang dami ng data, kaya kukunin natin ang dalawang data na nasa gitna. Teka lang. Alam ko na! Sige. Tingnan mo So, ang nasa gitna, si Dela Victoria, Victoria. pati Sandejas. Oo. Meron silang parehong points na 15. 15. Nandun sila sa gitna. So, ang gagawin natin, 15 15. plus 15, so 30 yun. Equals 30. 30 divided by 2, ang median ay 15! 15, tama! Ang panghuli ay ang mode. Mode? Mode? Ano ba? Madali lang ang mode. Ulitin ko ha. Hahanapin mo lang ang data na may pinakamaraming beses na ulit. O sige. Hanapin mo nga yung value ng data na pinakamaraming beses na inulit sa table. Ayun. Ayun! Ang galing. Ayun! Yung pinakamarami na ulit na beses ay 13! Okay, ang 13 ang magiging mode natin. Oh, dali naman pala nito eh. Sige. Tapos na yung problema natin. Sige, hindi pa. Sige, Hindi pa? ilista muna natin. Ayon sa ating datasheet, ang nakuha nating mean ay 15.95. Susunod, ang ating nakuwang median ay 15. 15. At ang mode naman ay 13. ayun! Ayan! Tapos na! Woo! Oo, tapos na. Maraming salamat, Ikay, ha? Pero, bakit to ba ako hinahanap kanina? Ay, nahanap ka lang kasi doon sa basketball court. Tali. Okay. Kaya inom lang ng inom, ha? Yan, inom ka lang, inom pa. Yan, inom. Hello Uy, po! kailangan. Hello! Dangalita! Hello po! Hello! Ikay, dalihan mo! Ito! Kasi, ayan na, na-deliver na! Wow! They're so serious about the competition. Kasi malapit na eh. Sino ba makakalaban natin? Ganito, nakausap ko na kasi yung level representative ng kabilang eskwelahan. Tapos sabi nila sa akin, nakausap na raw nila yung principal. Tapos, pumayag na raw sila for the friendly game. Yung kabilang eskwelahan? Yung Sihay? Si Hay, yun nga, nako. Malalakas yung mga yun eh. Kailangan natin mag-ensayo na mabuti. Oo, tama. Pero, friendly competition naman kaya. Kaya nga, di ba sabi ko
nyo? Fundraising yun! May the best team win! Grabe, bakit hindi na kayo gumagawa ng red card? Ha? Ba't Ko alam, ayaw mo hindi na- ko alam. Uy! Uy, Kaloy! Angela ka pala! Uy, congrats ha! Galing-galing natin! bro, ano ano naman yan? yung ginagawa mo? Ginagawa ko tong frequency distribution ng final score ng basketball game natin. Frequency distribution? Frequency distribution. Ito ang paghahani ng mga data na nakalap mula sa isang sample at nakalagay dito kung ilang beses naganap sa isang event. Oo, ito pa. Meron itong dalawang klase ng frequency distribution. Depende sa mga data na makokolekta kung ito ay qualitative o quantitative. Teka nga lang, umpo nga muna kayo, naiilang ako eh. Sige, sige, sige. Sige na. Pwede na. Ito na. Kapag qualitative, ibig sabihin ay naiiba ang variables ayon sa quality o attribute. Kapag naman quantitative, ibig sabihin ay maaaring mag-iba ang values o dami ng mga variables gaya ng mga numero. This sa sinasabi mo, Kaloy, parang mas madali ata yung qualitative kaysa sa quantitative. Tama! Ito, tignan mo to. Halimbawa ng qualitative. Nagpa-survey ako sa 20 players kung ano ang gusto nilang kulay sa uniform. Kung gagawa natin yan ng frequency distribution, ito ang kalalabasan. According to the distribution table, the color of our uniform next year is blue. Yan ang pinakamarami. Tama. Ngayon pumunta naman tayo sa score sheet. Ang score sheet na yan ay isang quantitative data. Kailangan natin mag-compute na marami upang makuha ang frequency distribution. Yan. Ito, upang makuha ang frequency distribution ng isang quantitative data, kailangan muna natin kunin ng... Range. Layo? Oo. Madali lang hanapin ang range. Madali lang. Tama. Hahanapin muna natin ang pinakamataas na value at ibabawas ito sa pinakamaliit na value. Iyon ang range. Okay, okay. Wait. According to the data, ang pinakamalaki ay 25 at ang pinakamaliit ay ang 12. Range is equal to 25 minus 12. Range is equal to 13. Tama! Ito naman, sunod naman ay hahanapin natin ang classes o class intervals. Paano makukuha yung class interval? Ito. Wala namang general rule sa pagkuha ng class intervals. Ang sinasabi lang ay kapag marami ang data mo ay mas maganda kung mas maraming class intervals. At kung kakaunti lamang ang data ay mas kaunti lang din ang class intervals. Kalimitang ginagamit ang formulang ito. Ting! K is equal to the square root of n rounded to the nearest whole number and n is the number of data. Di ang magiging class interval natin sa datang ito, k is equal to square root of 20, k is equal to 4.47, k is approximately 4. Tama! Ang sunod naman natin kukunin ay ang class size o width of intervals. Ha? Paano naman kinukuha yung class size? Madali lang din. Madali Ito, lang? gagamitin natin ang formula na C is equal to range over K rounded to the nearest whole number and K is a class interval. Wait lang. So, ano nga yun? C is equal to 13 over 4. The C is equal to 3.25. Tapos, C is approximately 3. Tama! So, 3 yung class size! Tama! Tama! Sige, ito.
Ang susunod naman natin kukunin ay ang lower limit and upper limit ng lowest class intervals. Lower limit, upper limit, lowest class interval? Ganito yan. Ito, ang pinakamababang score o value ng mga data ay nakapaloob dapat sa lowest class interval. Ang lower limit ng isang class interval ay ang value na less than or equal sa lowest value sa isang data at multiple ng class size. Teka. Ang pinakamababang score ay 12. Tama? Tapos yung class interval natin ay 3. Ngayon, ang 12 ay multiple of 3. So, ang lowest class interval ay 12. Tama. Ang sunod naman natin kukunin ay ang upper limit ng lowest class interval. Ha? Eto, pakinggan nyo. Gagamitin natin ang nakuwang lower limit upang makuha ang upper limit at gagamitan natin to ng formula na ting! Ting! Upper limit is equal to lower limit plus quantity C minus 1, where C is the class size. Ting! Wait. Di magiging upper limit is equal to 12 plus quantity 3 minus 1 is equal to 14. 14 ang upper limit ng lowest class interval. Tama! Tama. Ito. At ang lowest class interval ay 12 to 14. Ngayon naman ay kukunin natin ang highest class interval sa pamamagitan ng pag-add ng class interval sa lower limit at upper limit ng lowest class interval hanggang maabot natin ang highest data. Teka, ako gagawa niyan. Wait lang. Excuse me. So, highest class interval. So, mula sa lower limit hanggang sa upper limit, ang lowest class interval natin ay 12 to 14. Ang class interval ay 3. So, kung i-compute natin, ang highest class interval natin ay 24 to 26! Tama! Oo! Ang galing! Ang dali! Galing. Grabe. Maari na natin kunin ang frequency distribution ng ating mga data gamit ng class intervals. Oo. Makikidaan lang ako, Kevin. Excuse me. Sige, Ito. Kaloy. Ito pa ang isang halimbawa ng distribution of points. Maaari natin kunin ang lower boundary at upper boundary ng bawat interval. Ito ang sabi dito. Kailangan lang natin magbawas ng kalahating units sa lower limit at magdagdag ng kalahating units sa upper limit na isang interval! Grabe! Ang saya-saya mag-compute ng frequency distribution! Woo! Oo, di ba? Oo, Kevin. Woo! Grabe! Measures of central tendencies, mean, median, at mode. Ang mean ay ang average na nakalap natin sa lahat ng datas. Ngayon naman, ang median ay yung value sa gitna kapag hinanay natin mula sa pinakamataas hanggang doon sa pinakamababa. Tapos, yung mode naman, ito naman yung value na umuulit ng ilang beses sa isang data. Siyempre, narinig nyo na about din sa frequency distribution, di ba? Hi! Isa na naman napakasayang araw dito sa K-High. Di ba? Ang sarap Suto! Hanggang sa muli! Dapat marami pa tayo maapagkarag. Congratulations! Yay! Congratulations sa atin lahat! Congratulations! Congratulations for being the newest member of our group! Wow!